Mula sa ACQ Tower, EDSA Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga News Blaster. Headlines. Headlines News Blast. Sa ulo ng mga balita, singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan, maaring tataas. Operasyon ng Pasig River Ferry Service pansamantalang sinuspende para sa Traslasyon 2026. Dole, mayroong special job fair sa Clark ngayong araw. Senator Erwin Tulfo nag-alinlangan umano sa paglagda ng BICAM report ng 2026 budget. Pagtaas ng trust ratings ni Marcos Jr., kailangan na ng milagro ay kay former President Secretary. At online selling ng mga sanggol dumami noong 2025 ayon sa PNP. Headlines. Headlines. Headlines News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Magandang umaga, Pilipinas! Araw ngayon ng Biyernes, January 9, 2026. Ako yung makakasama, Val Binbrush. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sa detalye natin mga balita, patuloy na minomonitor ng PHIVOLCS ang pyroclastic density current sa Bulkang Mayon sa Albay. Ang pyroclastic density currents na tinatawag ding uson o burning cloud ay parang isang napakainit at napakabilis na baha ng abo, gas at mga bato na dumadaloy pababa mula sa isang bulkan. Subalit ayon sa PHIVOLCS, hindi ito nangangahulugan ng mas malakas na eruptive phase ng nabanggit na bulkan. Sa loob ng 24 oras na pagmamonitor mula hating gabi noong Enero 7 at hanggang Enero 8 ng taong ito, isang volcanic earthquake, 162 rockfall events at 50 pyroclastic density currents ang naitala sa Mayon. Naitala rin ng ahensya ang crater glow, pagbuga ng sulfur dioxide na umabot sa mahigit 700 tonelada kada araw, volcanic plume na umabot sa 200 metro ang taas at ang patuloy na pagumbok o inflation ng istruktura ng bulkan. Sinabi nga ng PHIVOLCS na posibleng itaas sa Alert Level 4 ang Mayon depende sa mga palatandaan gaya ng biglaang pagdami ng volcanic earthquakes, mabilis na paglabas ng lava fountaining o malalaking pagbabago sa pagbuga ng sulfur dioxide. Samantalang bulkang Canlaon sa Negros Island ay nagbuga ng abo ng 2 beses noong Miyerkules, Enero 7. Ayon sa PHIVOLCS, ang unang pagbuga ng abo ay tumagal ng 1 oras at 48 minuto, habang ikalawa ay umabot ng 6 na oras at 21 minuto. Nanatili pa rin namang nasa Alert Level 2 ang Canlaon at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa permanent danger zone ng bulkan. Sunshine News Blast. Samantala, mahigit 8 milyong customer na Meralco ang maaaring makaranas ng pagtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan. Ito ay dahil sa paghina ng piso at sa bagong pass-through charge na sumusuporta sa renewable energy. Kasalukuyang hinihintay ng Meralco ang pinal na billing mula sa mga power suppliers nito. Inaasang makukumpirma ang singil sa kuryente para sa Enero sa darating na weekend at ang opisyal na anunsyo ay ilalabas naman sa susunod na linggo. Sunshine News Blast. Minumungkahi ni Senator Cheese Escudero ang pagtanggal ng 12% VAT sa kuryente. Ayon sa senador, makatutulong ito sa mga pamilya at negosyo na mabawasan ang kanilang bayarin sa kuryente nang hindi maapektuhan ang pondo ng gobyerno. Ito ay tugon ng senador sa babala ni Executive Secretary Ralph Recto laban sa panukalang ibalik sa 10% ang expanded VAT dahil sa 1.6 trillion pesos ng utang ng gobyerno. Giit ni Escudero, ibang kanyang panukala dahil nakatuon lamang ito sa sektor ng kuryente. Sa ilalim ng Senate Bill No. 496, magiging VAT-exempt ang bentahan ng kuryente ng generation, transmission at distribution companies, pati na ang electric cooperatives. Ayon kay Senator Escudero, bawat piso na matitipid sa kuryente ay may direktang benepisyo sa mamimilit negosyo. Ayon pa sa Senador, kabilang sa pinakamahal sa Asia ang singil sa kuryente sa Pilipinas na nagtutulak pataas sa presyo ng bilihin at nagpapabigat sa inflation.
Sunshine News Blast. Pansamantala namang ititigil ang operasyon ng Pasig River Ferry Service ngayong araw, January 9 hanggang sa Sabado, January 10, 2026. Ayon ito sa Metropolitan Manila Development Authority kaugnay ng paggunita ng Translasyon 2026. Samantala, sinabi ng pamunuan ng Light Rail Transit Line 2, LRT2, na papayagan ngayong araw na sumakay sa tren ang mga nakayapak o barefoot na dadalo sa traslasyon. Binigyan din lang ng pamunuan na dahil sa event, mahigpit nilang ipapatupad ang no inspection, no entry policy bilang bahagi ng pagtitiyak ng seguridad sa lahat ng istasyon. Sunshine News Blast. Samantala, mayroong special job fair ang Department of Labor and Employment ngayong araw, January 9, 2026 sa Clark Freeport Zone. Dito ay iaalok nila ang higit sa 2,900 trabaho para sa mga nawalan ng trabaho at naghahanap ng bagong hanap buhay. Ayon sa DOLE Central Luzon, sa pagtulungan sa Clark Development Corporation, ang kaganapang ito ay tutugon sa 470 empleyado mula sa Charterlink Clark Incorporated na naapektuhan ng pagbaba ng bilang ng government orders. Magsisilbi rin ito sa halos 400 probationary staff mula sa La Rose Nor Philippines Incorporated na natanggal naman sa trabaho dahil hindi naabot ang pamantayan ng kumpanya. Gaganapin ang job fair sa Clark mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Clark Event and Conference Hall at magkakaroon ito ng 20 employer na kalahok. Kasama sa mga bakanteng posisyon ang 100 customer service representatives, 500 production helpers at 100 slots para sa project helpers, assembly technicians at production operators. Sunshine News Blast. Bibiyay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong United Arab Emirates sa January 12, 2026. Isa sa mga pangunahing highlight ng pagbisita ni BBM sa susunod na linggo ang kauna-unahang free trade agreement ng Pilipinas sa isang bansa sa Middle East. Ang kasunduang ito na tinatawag na Comprehensive Economic Partnership Agreement ay naglalayong palawakin ang market access ng mga produktong Pilipino sa buong Middle East. Bukod sa kasunduan sa kalakalan, pipirmahan din ang isang Memorandum of Understanding kaugnay sa defense cooperation ng dalawang bansa. Magbibigay daan ito sa formal na pagbabahagi ng military technology sa pagitan ng Maynila at Abu Dhabi. Sunshine News Blast. Palalawakin ng Department of Education ang kanilang school-based feeding program sa 2026. Layo nilang maabot ang humigit kumulang 4.6 na milyong mag-aaral sa buong bansa upang tugunan ang malnutrisyon at mapabuti ang pagpasok sa paaralan. Partikular na magbibigay ang DepEd ng masustansyang pagkain sa loob ng 200 feeding days sa humigit kumulang 1.52 milyong kindergarten learners at 1.79 milyong mag-aaral sa grade 1. Sa cloud din dito ang 1.18 milyong mag-aaral mula grade 2 hanggang grade 6. Sa kauna-unahang pagkakataon, isasama na rin sa feeding program ang humigit kumulang 140,000 mag-aaral na walang sapat na nutrisyon, mahihirap at vulnerable na lampas grade 6. Maging ang mga buntis na mag-aaral sa mga pampublikong paaralan na makakatanggap nga ng suporta sa loob ng 180 feeding days. DAR Sunshine Radio Report. 36.9 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo na sakote sa isang warehouse sa Pampanga. Si Paul Montebon, salita ni ng balita. Paul? Magandang umaga. Sa isang malaking operasyon kontra illegal na kalakalan, ang PNP sa ilalim ng pamumuno ni Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Natates Jr. ay matagumpay na nakakumpiska ang mga operatiba ng smuggled cigarettes o mga sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit na 36.9 million pesos mula sa isang warehouse sa San Simon, Pampanga. Ang operasyon ay tinawag na Oakland Mega Shopper. Sinagawa naman noong alas 7:30 ng gabi ng Enero hanggang sa alas 3, inabot ng madaling araw noong Enero 8 taong 2026 ng mga joint units na pinamumunuan ng CIDG, Regional Force Unit
kasama ang Pampanga Police Force Unit at San Simon Municipal Police Station. Ayon sa PNP, 573 cases na sigarilyo ang nasamsam, kabilang ang 186 cases ng isang kalidad o kilalang brand at 387 cases ng isa pa mula naman sa isang warehouse na ginamit para sa pag-iimbak at pamamahagi ng mga produktong tabako na ang ilan ay kumpirmadong smuggled. Ang lalaking suspect naman ay patuloy na hinahabol ng mga operatiba ng PNP. Mga kaso para sa paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, Consumer Act of the Philippines, Unfair Competition at mga kaugnay na batas ay inihanda na para sa pagsampa sa Provincial Prosecutor's Office ng Pampanga. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahan nag-uulat Paul Pontebon, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. Maaaring itaas ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price ng imported na bigas. Maaaring mula sa 43 pesos ay magiging 45 pesos na ito kada kilo pagsapit ng ikalawang linggo ng Enero, depende sa galaw ng palitan ng piso at dolyar. Ito ay kaugnay ng nalalapit na pagtaas ng rice tariffs mula 15% patungong 20% simula sa January 16 ngayong taon. Sinabi ng DA na January 15 ay i-aanunsyo nila ang pinal na desisyon hinggil sa MSRP. Sunshine News Blast. Kakaugnay na balita, palalawakin ng Department of Agriculture ang kanilang inisyatibong White Revolution. Ang naturang inisyatibo ay naglalayong gawing moderno ang produksyon ng mga gulay at high-value crops sa pamamagitan ng paggamit ng mga greenhouse, organisa ng food corridors at mas pinahusay na post-harvest facilities. Sinabi ng DA na ang hakbang na ito ay magpapatatag sa supply ng abot-kayang gulay at high-value crops sa buong taon. Matutugunan din ang mga problema sa produksyon ng pagkain, dulot ng El Nino at La Nina. Sunshine News Blast. Tinatayang aabot sa 522.29 million pesos ang kikitain ng sektor ng turismo kasunod ng pagtatapos ng Philippine Business Mission na isinagawa sa iba't ibang pangunahing lungsod sa South Korea. Ayon sa Tourism Promotions Board, nakapagtala ang programa ng kabuuang 792 business meetings sa pagitan ng 200 Korean travel agents at corporate buyers at 40 seller companies. Isinagawa ang mga pulong kasama ang mga kilalang hotel, resort, tour operator, management company, airline at ahensya ng gobyerno ng Pilipinas bilang bahagi ng pagsisikap na palakasin ang turismo ng bansa. Nauna lang inanunsyo ng TPB na pinag-aaralan din nitong itaguyod ang Pilipinas bilang isang wellness at leisure destination para sa mga Koreano, kasabay na pagkuha sa ilang mga aktor upang manguna sa mga promotional effort sa South Korea. The AR Sunshine Radio Report. US President Donald Trump hiniling na tulungang ibalik sa Pilipinas si FPRRD na nasa ICC. Si MJ Mandihar sa detalye ng balita. MJ? Magandang umaga, Val. Nanawagan si former anti-corruption chairman Greco Beleca kay US President Donald Trump na tumulong na mabawi at maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang detainee ngayon sa International Criminal Court o ICC sa the Netherlands. Sa kanyang open letter kay President Trump, iginit ni Beleca na may kakayahan ng justice system ng Pilipinas para resolbahin ang kaso laban sa war on drugs ng dating presidente. Sinabi ni Beleca na humaharap ang Pilipinas sa malalaking hamon o suliranin tulad ng droga, korupsyon at patatanggol sa teritoryo sa West Philippine Sea, na inalintulad niya naman sa mga hamong kinaharap ng Venezuela. Ngayon man, hindi naman hinihiling ni Beleca na arestuhin ng US government ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas bagkus, kagaya daw ng ginawa ng Amerika kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Anya, layunin lamang ng kanyang apela na makamit ang pag-uwi ni Duterte mula sa ICC at yaking mabibigyan ng due process ang 84 anyos na former head of state dito sa bansa. Matatandaan, Val, umani na suporta sa mayorya ng mga Pilipino ang war on drugs ni Duterte dahilan para makakuha ito ng excellent ratings kahit pababa na ito sa pwesto noong 2022. Batay sa June 26 to 29, 2022 survey ng SWS o yung mga huling linggo ng Duterte government, 88% ng adult Filipinos ang nagsabing satisfied sila sa 6 na taong termino ni Digong.
Ayon din sa nasabing survey, nakakuha si Duterte ng excellent rating sa urban at rural areas sa lahat ng age groups, antas sa edukasyon at sa kapwa lalaki at babae. Ang panawagan naman ni Belica ay bahagi ng mas malawak na kampanya kay FPRD, kabilang na ang signature campaign ng kanyang supporters sa buong mundo para sa isinusulong na interim release ng dating Pangulo. Para sa Diyos, sa Pilipinas, kung mahal, MJ Mondihar, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Kapartner News Blast. Samantala, Senator Erwin Tulfo nag-aalinlangan umano sa pagdagdag ng BICAM report ng 2026 budget. Si Troy Gomez sa detalye. Sa kabila ng pagiging miyembro ng mayorya, aminado si Senator Erwin Tulfo, may alinlangan siyang nilagdaan ang bicameral report ng 2026 budget. Hindi raw pera ang problema, kundi kung saan ito maaring mapunta. Doon pa man, may agam-agam ako doon sa mga unprogram. Medyo pumirma nga ako pero with heavy hearts. Pinaka-kinakabahan ang senador sa unprogrammed appropriations, mga proyektong popondohan lang kung may sobrang pera. Pero giit niya, taon-taon, kapos ang kaban ng bayan. Bakit mo lalagyan yung mga ganyan, mga sa unprogram na sinasabi pag nagka-pondo? Lagi nga wala tayong pondo eh. Lagi nga deficit tayo eh. Hindi natin na-meet yung target. That is the problem. Yun ang hindi ko maintindihan. Babala ni Tulfo kapag walang malinaw na pondo, nagiging tukso ito sa pangungutang at posibleng maling paggamit ng pera ng taong bayan. Tama na naman yung sinasabi ng ilan eh. Na aalisin mo yung program na yan kasi na baka matukso lang, di ba? Diyan nakatago yung mga pork barrel ng mga mambabatas. Kaya naman suportado ng senador ang naging desisyon ng Pangulo na i-veto ang bahagi ng unprogrammed funds sa 2026 budget. Sa kabila nito, nilinaw ni Tulfo, pinirmahan niya ang BICAM report bilang bahagi ng mayorya, ngunit hindi siya titigil sa pagtulak ng reforma. Pero ako tatanungin mo, mas maganda kung wala namang unprogrammed program na yan kasi we don't have the money for it eh. Sa 2026 budget, may pirma, ngunit may babala. Ayon kay Senator Tulfo, mas magiging mahigpit ang bantay ng Senado para matiyak na bawat piso ay mapupunta sa tama. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. The AR Sunshine Radio Report. 8 luxury vehicles na di umano'y pag-aari ni Zaldico kinumpiska ng mga otoridad. Si Margot Gonzalez sa detalye ng balita. Margot? May kumpiskado ang 8 susakyang pinaghihinalaang pagmamayari o konektado nga kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico at maging sa kanyang asawa. Kasunod yan ang ginawang operasyon ng Bureau of Customs, Philippine National Police Highway Patrol Group, Southern Police District at Independent Commission for Infrastructure sa parking lot ng isang condominium sa Bonifacio Global City, Taguig City, Huwebes ng gabi. Ang mga luxury vehicle ay pinaghinala ang iligal na import papasok ng bansa kaya naisyuhan ito ng warrant of seizure and detention. 8 sa mga luxury vehicle ay dinala sa ITI o doon muna dinala dahil wala pang mapaglalagyan sa Bureau of Customs habang ang mga sasakyan hindi covered ng search warrant ay dinala sa Highway Patrol Group pero pinaghinala ang may mga violations. Ilang sa mga luxury vehicles na recover ay ang Rolls-Royce, Lexus at Cadillac Escalade. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzalez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. Samantala, pagtaas ng trust rating si Marcos Jr. kailangan ng milagro ayon sa isang dating press secretary. Si MJ Mondihar sa balita. Sumadsad ang net trust rating si Pangulong Bongbong Marcos bago matapos ang taong 2025. Bumagsak sa -3 ang score ng presidente sa 4th quarter survey ng Social Weather Station o SWS. Pero entrada pa lang ng 2026 ay negative na naman ang sumalubong sa administrasyon. Lalo kasing sumadsad sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar itong Miyerkules, January 8. Nagsara ang palitan sa 59 pesos 35 centavos kada dolyar na mas mababa na higit 14 centavos kumpara noong Martes, January 7. Ang panibagong all-time low ng piso kontra dolyar ay nangangahulugan ng mas mahal na imported na bilihin, mas mataas na inflation at mas mabigat na gastusin para sa karaniwang Pilipino. Sa panayam ng SMNI News, iginit ni former Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles na asahan ang patuloy na pagbagsak ng ratings ng administrasyon. Yung kahinaan ng peso sa dolyar, it's only going to get worse. And
Ano ba'y makakatulong para mapaangat po ang trust rating ng presidente? Ma'am, -3. Right now, ang problema kasi dun sa yung problema when it is trust, pag nawawala yung trust, ang tagal mong bawiin yan. Ayon kay Cruz Angeles, malinaw na malubhana ang trust issues ng masang Pilipino sa direksyon ng pamamahala ni Marcos Jr. The loss of trust ay accumulation yan ng iba't ibang mga action on the part of the president or on the executive. Paano tayo maniniwala sa isang presidenteng nangako na hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC pero tinurn over niya si Rodrigo Duterte doon? Paano tayo maniniwala sa Pangulo na nangako ng 20 pesos na bigas pero sinusubsidize natin kaya nakakabenta sila ng 20 pesos na bigas pero heavily subsidized, meaning tayo pa rin ang nagbabayad kung bakit naging 20 pesos yun, and it's only offered to a few people. Dahil sa negative trust ratings, nakikita na dating press secretary na hindi maniniwala ang taong bayan sa resulta ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control. Makababawi pa kaya ang Pangulo? Sabi ni Cruz Angeles na kailangan dito ng milagro. Paano tayo magtitiwala sa isang Pangulo na nagyabang ng 5,500 flood control projects pero as it turns out, yung mga proyekto na yon are mere fronts para dun sa korupsyon ng ilang mga kasama niya sa kanyang administrasyon. So, makaka-restore, it's going to take a miracle para tumaas yung trust and trust ratings niya. Ayon naman sa Malacanang, nananatiling matatag si Pangulong Marcos Jr. sa kabila ng negatibong survey ratings. Handa rin siyang harapin ang epekto ng kampanya laban sa korupsyon, lalo na sa anomalya sa flood control. Ayon kay PCO Yusek Claire Castro, ang survey ay gabay lamang at hindi makakaapekto sa tuloy-tuloy na trabaho ng Pangulo, lalo na sa pagsugpo ng korupsyon. Kung negative sa trust ratings, ay may pag-asa pa naman daw na tumaas ang approval ratings ng presidente. Ito ang sukatan kung pasado ba sa publiko o hindi ang mga polisiya o programa ng isang lider. Pero yan daw ay kung magtatrabaho ang Pangulo. Pero he has to be working on it. Nasaan ang mga polisiya para mapababa yung presyo ng pagkain? Nasaan yung mga polisiya para ma-improve ang peace and order situation? Kasi peace and order is directly related to economic recovery. Ano naman ang ginagawa niya to control corruption para yung pera na ginagastos ng gobyerno is more efficient and more importantly, spent here? Pero wala eh. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Computer ni Cabral hindi pa binubuksan. Proseso ng pagbubukas nito pinag-aaralan pa ayon sa Ombudsman. Si Sheena Tornos sa report. Kinumpirma mismo ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na matapos ma-turnover ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa kanilang tanggapan ng mga computer nang yumaong si Undersecretary Maria Catalina Cabral ay hindi pa ito nabubuksan. Ayon sa Ombudsman, hindi pa ito nagagalaw dahil patuloy pa nilang pinag-aaralan kung papaano ang proseso nito, lalo't naglalaman ito ng mga tinaguriang Cabral files. Nais kasi nila na hindi magkaroon ng isyu ang pagbubukas nila nito, dahilan kung bakit makikipag-usap si Rimulya sa DPWH at Commission on Audit. Gusto mo authenticated yan. Sino dapat ako marap para buksan mo yan? Binubuo namin yan at mag-uusap-usap kami sa isang linggo. Ay baka magkita kami ni Secretary Vince sa Monday at pag-uusapan namin yung proseso na gusto namin at siguro kakausapin ko na rin si Commissioner Cordova ng COA para at least mga agencies na dapat nakatingin. Lubhaan niyang delikado ang paglalabas ng mga dokumento na hindi nabeberipika, lalo na kung nagmula ito sa taong nasawi. Inihalimbawa nito ang mga dokumento na hawak ngayon ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste. Walang pwede magpatunay niya kundi yung computer mismo na hawak namin. At walang pwede magsabi na yung kanila ang tunay, yung iba hindi tunay. Pero ang tanong, bukas nga ba si Rimulya na maberipika ang mga dokumentong hawak ni Leviste at computer ni Yusek Cabral na hawak ngayon ng Ombudsman sa ngalan ng transparency? Authenticate for what? And so who's having it authenticated for what purpose? Are they prosecutors? Are they investigators? Who wants it? Now, for what purpose? For what purpose? Anong saan proseso gagamitin? Kasi kung ito yung aid of publicity, huwag na natin pag-usapan. Ang mahalaga, may katuturan yung pinag-uusapan. Samantala, may tugon naman si Rimulya sa inihayag ni Senator Amy Marcos
na may impormasyon umano ito na sa January 15, 2026 ay masasampahan na ng kaso sa korte sina Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at dating Senator Bong Revilla. Buti siya, alam niya. Ako, hindi ko alam. So there's no truth to that, sir? Ako, saan gagaling? Sa uli, kinumpirma na lamang ni Rimulya na patuloy ang ginagawang fact-finding investigation ng Ombudsman sa mga personalidad na sangkot umano sa anomalya, kabilang narito ang mga tinatawag na contractor. Bukod pa riyan, nagpapatuloy din ng preliminary investigation ng Department of Justice patungkol sa nabanggit na mga senador. Posible nga bang may dadagdag sa listahan na isasalang sa preliminary investigation kaugnay sa anomalya? Yung tatlo muna, ha? Pero parang meron pang-apat na tinitingnan namin at pang-lima. Pero yung isa senador, yung isa hindi na senador. Sa ngayon, tanging si Sara Diskaya na may-ari ng St. Gerard Construction at ilang DPWH Mimaropa official ang kasalukuyang nasa kulungan. Matatanda ang bigo ang gobyerno sa kanilang naunang pahayag na bago ang katapusan ng 2025 na mayroon na umunong big fish o mga politikong sangkot sa katiwalian ang mapagkukulong. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. DAR Sunshine Radio. Pag-sasampa ng kaso sa mga taong walang kinalaman sa flood control anomaly, kinwestiyon. Magbabalik sa MJ Mandihar para sa detalye ng balita. MJ? Balkanasyon ni dating Congressman Mike Defensor ang prioridad ng Marcos Jr. government sa pagpapanagod sa korupsyon kasunod ng pag-aresto kay retired Air Force Major General Romy Poquis. Pagdating sa NAIA Terminal 3 noong January 5, agad na inaresto at pinusasan si Poquis pero agad namang nakapagpiyansa. Naharap siya sa kasong inciting to sedition matapos punahin ang umano'y irregularidad o mga korupsyon sa gobyerno. Ayon kay Defensor, nakababahala na mas mabilis kumikilos ang pamahalaan laban sa mga kritiko habang nananatiling malaya ang mga sinasabing nasa likod ng bilyong pisong anomalya sa flood control project. Sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na legal at ang pag-aresto at alinsunod dito sa rule of law. Git AFP may hangganan ang freedom of expression lalo na kung may panawagan na hanggang magkaguluhan o paglabag sa batas. Pero ayon kay Defensor, hindi legalidad ang pag-aresto. Ang issue, kundi bakit hindi napapanagot at nasa laya ang mga may direktang kinalaman sa substandard at ghost flood control projects na sinisisi sa matinding pagbaha nitong mga nakaraang taon. Kabilang daw sa dapat na imbestigahan ani Defensor, sina dating DPWH Secretary Manny Bonoan, dating DBM Secretary Amina Pangandaman, at iba pang mga dating opisyal. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehar, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. Nagbabala ang Philippine National Police Women and Children's Protection Center o PNP-WCPC hinggil sa pagtaas ng mga kaso ng pagbebenta ng mga sanggol online noong 2025. Ayon kay WCPC Chief Brigadier General Maria Sheila Portento, 8 katao na aresto noong nakaraang taon dahil sa pagbebenta ng kanilang mga sanggol. Mas mataas ito kumpara sa 5 na aresto noong 2024. Ayon kay Portento, ang pinakakaraniwan dahilan ng mga naaresto ay ang kawalan nila ng kakayahang tustusan ang pangangailangan ng bata. Gayunman, iginit niya na ang mga magulang na hindi kayang mag-alaga ng kanilang anak ay maaaring ipampon ang mga ito sa pamamagitan ng National Authority for Child Care. Kaugnay nito, isang 17 years old na ina sa Quezon City ang naaresto noong Martes, January 6, 2026 matapos umanong tangkaing ibenta ang kanyang isang buwang gulang na sanggol sa halagang 55,000 pesos. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Business News Blast. Pinababalik ng Swedish automaker na Volvo Cars ang mahigit 400,000 sasakyan sa Estados Unidos dahil sa problema sa rear view camera. Sa cloud nito ang XT40 model mula 2021 hanggang 2025. Ayon sa US National Highway Traffic Safety Administration o NHTSA, ang software ay i-update ng dealer sa pamamagitan ng over-the-air update ng libre. Noong Mayo ng nakaraang taon, pinababalik na rin ang parehong mga sasakyan dahil sa ilang issue.
International News Blast. Magbabalik na ang direct flight ng Bangladesh at Pakistan matapos ang mahigit isang dekada. Nakatakdang ilulusan ng Biman Bangladesh Airlines ang kanilang unang Dhaka-Karachi flight sa January 29, 2026 at ito ay mayroong schedule ng 2 beses kada linggo. Ang muling pagbabalik ng direct flight ay lubos na magpapabuti sa ugnayan ng Bangladesh at Pakistan. Ang dalawang bansa ay dating iisa ngunit naghiwalay sila matapos ang matinding digmaan noong 1971. Sports News Blast. Madaling umusad si Alex Yala sa quarterfinals ng ASB Classic sa New Zealand. Ito ay matapos talunin si Petra Marcenko sa score na 6-0, 6-2 nitong Webes, January 8, 2026. Isang oras at 3 minuto lamang ang ginugol ng Filipina Tennis Ace para selyuhan ang kanyang panalo. Anya, magaganda ang mga tira ni Marcenko at minsan naging dikitan ng laban pero masaya si Yala na nakuha niya sa huli ang panalo. Dahil dito ang susunod na makakalaban ni Yala ay ang Polish na si Magdalena matapos niyang payukuin ang contender ng Italy sa kanilang laro. Showbiz News Blast. Gaganap bilang isang doktor si Alden Richards sa upcoming medical drama series na Code Grey. Ito ang kauna-unang pagkakataon na gaganap si Alden sa ganitong uri ng karakter. Wala palang schedule kung kailan unang makikita ang Code Grey sa telebisyon. Bukod dito, nakatakda rin gumanap si Alden bilang kontrabida sa kauna-unang pagkakataon sa upcoming international film na Big Tiger. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. In Matthew 10:39, he that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. Ang sino mang makakasumpong ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ang sino mang mawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong nito. At bago tayo magtapos mga kapartner, abangan nga ang pinakabag